ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mga kapatid sa Islam, pagkatapos magtawaf ng taong magsasagawa ng Hajj o di kaya ay Umrah, siya ay magsa'i. Ang nag-Hajj na ang kanyang Hajj ay tamattu ay magsasa'i ng kanyang Umrah. Ang mga nag-Hajj naman ng Qiran at Ifrad, maaari silang magsa'i at ito na yung sa'yul Hajj o sa'i ng Hajj. At maaari din na ipagpaliban nila ito. Ibig sabihin, hindi nila ito gagawin at ipagpaliban na lamang sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah. Ano ang pamamaraan ng pagsa'i? Pagkatapos ng magtawaf, ay lalabas siya at tutungo siya sa Safa, sa bundok ng Safa. Ang pagsa'i ay ang paglalakad sa pagitan ng bundok ng Safa at ang Marwa. Uuna muna siya doon sa bundok ng Safa. Kapag malapit na siyang makarating sa Safa, ay sasabihin niya yung aya, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. At hanggang sa huling aya. Pagkatapos noon, ay magtatakbir siya, o di kaya, ay haharap muna siya sa Kaaba. Haharap siya sa Kaaba at magtatakbir 3 beses. Sasabihin niya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasabihin niya ang La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Pagkatapos ay maaari siyang manalangin o magdua ng kahit na anong gusto niyang idua habang nakarap siya sa Kaaba. Pagkatapos niya magdua, ay tutungo na siya, maglalakad na siya papuntang Marwa. Habang naglalakad siya, ay magzikr siya o mag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede siyang magdua, pwede siyang magbasa ng Quran. Kapag umabot siya sa may o nakarating siya sa may berdeng palatandaan, sunnah para sa mga kalalakihan ang maglakad ng mabilis hanggang sa malagpasan niya itong berdeng ito at maglalakad na siya ulit ng normal na paglalakad hanggang sa makarating siya sa Marwa. Pagdating niya sa Marwa, ay haharap siya ulit sa Kaaba at babasahin niya ang kanyang mga binasa doon sa Safa, maliban na lamang doon sa aya. Katapos noon, ay magdudua siya kung gusto niyang magdua, manalangin. Katapos noon, ay babalik siya sa Safa. Pupunta siya sa Safa ng maglalakad. Kapag dumating ulit siya sa may berdeng palatandaan, ay maglalakad ang mga kalalakihan ng mabilis hanggang sa malagpasan niya ito at hanggang sa dumating ulit siya sa bundok ng Safa. At yun ang pagsa'i. Ang pagsa'i nito ay 7 beses. Mula sa Safa hanggang Marwa ay isang ikot, at mula naman sa Marwa papuntang Safa ay isang ikot. Itutuloy-tuloy na ito ng 7 ikot. Ibig sabihin, ang magtatapos ang magsa'i sa Marwa. At yun ang pagsa'i. Samantalang, ang mga nag-Hajj ng tamattu ay magpuputol sila pagkatapos silang magsa'i ng kanilang buhok. Magbabawas ang mga kalalakihan ng kanilang buhok dahil nag-umrah sila, pero mas mainam na bawas lang muna, huwag munang kalbuhin dahil i-reserve nila ang pagkakalbo sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah. Sa mga kababaihan naman, puputulan nila ang kanilang buhok ng kasing haba ng dulo
ng daliri. At yun, pagkatapos nilang mag-umrah, ang mga nagka-hajj na ang kanilang hajj ay tamattu, ay pwede na lang hubarin ang kanilang ihram dahil pwede na lang gawin ang lahat ng mga pinagbabawal habang nasa kalagayan ng ihram. Samantalang ang mga nag-hajj naman ng qiran at ifrad ay mananatili sa kanilang pagiging muhrim, ibig sabihin mananatili sa kanilang pagiging nasa kalagayan ng ihram. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.